Hunyo 2017. Gabi sa kabaan ng National Highway sa Pampanga. Madilim ang kalangitan at tanging ilaw ng mga dumaraang sasakyan ang pumupunit sa dilim. Isang L300 ang bumabagtas, sakay ang mag-asawang sina Ernesto at Myra Santos. Galing sila sa isang delivery, ngunit sa isang iglap, dumating ang trahedya. Mabilis na sumulpot ang isang 10-wheeler truck mula sa kabilang direksyon. Sa lakas ng banggaan ay hindi nakaligtas ang mag-asawa. Sa bahay nila sa Tarlac, isang tawag ang dumating kinabukasan. Si Adrian Santos, ang 19 anyos na anak ng mag-asawa, ay halos hindi makapagsalita nang marinig ang balita. Pangarap niyang maging engineer. Pangalawang taon na siya sa isang universidad sa kanilang probinsya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang mga magulang na nagsisilbing lakas at gabay, wala na. Ang mga pangarap na dati maliwanag, tila nalunod sa madilim na gabi ng aksidente. Wala siyang malapit na kamag-anak na maaaring sumalo sa kanya. Ang natitirang opsyon ay ang kapatid ng kanyang ina, si Rogelio de la Peña, 42 taong gulang na nakatira sa Quezon City. Isang dating construction worker na ilang taon nang walang trabaho. Nakilala sa kanilang pamilya bilang lasenggo at mainitin ang ulo. Sa kabila ng lahat, iyon ang tanging pintuan na pwedeng sandalan ni Adrian. Bitbit ng ilang piraso ng damit, ilang larawan ng magulang at mga lumang gamit pang eskwela, lumuwas siya patungong Maynila. Sumakay ng bus at mag-isa sa biyahe. Habang nakatanaw sa labas ng bintana, hindi niya alam kung paano sisimulan muling mabuhay. Pagsapit sa bahay ng kanyang tiyuhin, sinalubong siya ng matinding amoy ng alak at usok ng sigarilyo. Isang maliit na tirahan malapit sa squatters area, siksikan at halos wala ng espasyo para sa kanya. Ngunit pinilit niyang ngumiti, umaasang makakahanap ng bagong simula. Hindi niya alam na sa halip ng proteksyon, mas matinding kapahamakan ang naghihintay sa kanya. Isang bitag na magdurugtong sa kanyang pangalan sa isang mundong puno ng takot. Sa unang linggo ng pagtira ni Adrian sa Quezon City, maayos ang pakikitungo ni Rogelio. Pinakilala siya nito sa ilang kapitbahay bilang pamangkin na galing probinsya. Pinakain at binigyan ng banig na pansamantalang higaan. Ngunit mabilis na nawala ang pagpapanggap. Sa ikalawang linggo, lumabas ang tunay na ugali ng kanyang tiyuhin. Ang maliit na bahay sa gilid ng estero ay halos gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Mainit at masikip ang kwartong ibinigay kay Adrian. Walang bentilador at malapit sa bintanang laging amoy ang baho mula kanal. Hindi siya pinapakain kapag walang ambag at madalas ay pinapagalitan kapag hindi agad sumusunod sa utos. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan ni Adrian ang lihim ni Rogelio. Hindi ito basta tambay. Sangkot siya sa pagbebenta ng iligal na gamot bilang middleman ng isang lokal na sindikato. Sa umpisa hindi niya inintindi. Ngunit unti-unting nahila siya sa loob ng kalakalan. Una, pinasama siya sa maliit na delivery. Inutusan na mag-abot ng supot sa isang kanto kapalit ng ilang daang piso. Kalaunan mas mabibigat na transaksyon ang ipinapasan sa kanya. Minsan ay pinapadala siya sa kabilang barangay, bit-bit ang isang plastik na may lamang kontrabando. Pinapagalitan at binabantaan kapag nag-aalinlangan. Kapag tumanggi, hindi siya pinapakain o kaya'y binubugbog siya ng tiyuhin niya.
Unti-unti nabura ang pangarap ni Adrian na makabalik sa kolehiyo. Hindi na siya nakapasok sa klase matapos ang unang semestre. Ang kanyang mga libro at notebooks ay naiwan na lang sa isang kahon sa gilid ng kwarto. Araw-araw, naririnig niya ang mga galit na sigaw ni Rogelio, kasabay ng ingay ng mga parokyanong dumarayo para bumili ng kanyang produkto. Sa bawat gabi, nakahiga siya sa banig na pawis at gutom. Iniisip kung paano makakawala, ngunit wala siyang pera at walang matatakbuhan. Pinangahawakan niya lang ang mga alaala ng mga magulang. Naalala niya kung paano palaging sinasabi ng kanyang ama ang tungkol sa pagiging mabuting tao at pagkakaroon ng maayos na reputasyon. Ngunit sa bagong buhay na kinasadlakan, unti-unting nadungisan ang lahat. Doon nagsimulang manahan ang takot at galit sa dibdib ni Adrian. Ngunit higit sa lahat, nagsimulang pumasok sa isipan niya ang pagnanais na makalaya. Kahit hindi niya alam kung paano. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sa bawat pagdaan ng linggo, mas nagiging mabigat ang ipinapagawa kay Adrian. Kung dati, simpleng taga-abot lang siya ng supot sa isang kanto, ngayon ay ipinapadala na siya ng tsuhin sa mas malalayong lugar. May mga gabing pinapauwi siya ng 10 oras, sakay ng tricycle o jeep. Dala ang mga plastik na nakabalot sa dyaryo. Paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili niya kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Kapag nagpakita ng pagdududa si Adrian, mabilis ang pagbabanta ni Rogelio. Madalas ay binubulyawan siya, minsan ay sinasaktan. May mga gabing hindi siya pinapakain, tinataboy sa kanto. Sa harap ng mga kapitbahay, kunwari magtsuhin silang nagkakaunawaan. Ngunit sa loob ng bahay, malinaw ang takbo. Alipin siya ng sariling kadugo. Minsan habang naglalakad siya pauwi mula sa isang delivery, nakatingin siya sa mga estudyanteng dumaraan sa kalsada. Nakauniporme, bit-bit ang mga libro at tila walang alalahanin kundi ang klase kinabukasan. Naalala niya ang sarili nung nasa Tarlac pa siya. Masipag, may pangarap at puno ng tiwala na mabubuo ang kinabukasan. Ngunit ngayon, ang tanging bitbit niya ay isang bagay na hindi may pagmamalaki. Hindi edukasyon na nakakabuo ng pangarap kundi isang supot na nakasisira ng buhay. Sa bawat transaksyon, parang kumakapal ang pader sa paligid niya. Pinipilit niyang tanggihan ang mga utos, ngunit kasabay noon ang mabibigat na kamay ni Rogelio. Dumating ang punto na halos wala na siyang laban. Naging sunod-sunuran siya, hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa takot na kapag kumontra pa, mas matindi ang kaparusahan. Ngunit kahit ganon, may maliit na apoy na hindi mamamatay sa puso niya. Sa tuwing naaalala niya ang mga magulang, bumabalik ang lakas ng loob. Ang ina na palaging nag-aalaga sa kanya tuwing may sakit, at ang ama na palaging nagsasabing, huwag magpapadala sa maling impluwensya. Doon siya kumakapit. Dumating ang araw na hindi na kinaya ni Adrian ang lahat. Pagod na pagod siyang umuwi mula sa isang transaksyon. Dala ang takot na baka mahuli siya ng pulis o mapagkamalang sindikato na traidor. Sa loob ng maliit na kwarto, nakahiga siya sa malamig na sahig. Nanginginig ang tuhod habang iniisip ang buhay na paulit-ulit na inuukit sa kanya ng tsuhin. Doon niya napagtanto na kung hindi siya kikilos, baka balang araw ay isa na rin siyang bangkay na mapapabalita. Isang hapon, matapos siyang utusan muli ni Rogelio, nagpasya siyang hindi na babalik. Lumabas siya ng bahay, bitbit lamang ang maliit na bag at lumapit sa kakilalang dating kaeskwela sa kolehiyo, na ngayon ay nakikitira din sa lungsod.
Doon siya tumuloy ng ilang gabi at doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Ikinwento niya ang tungkol sa pamimilit at sa takot na araw-araw niyang dala. Sa una, hindi makapaniwala ang kaibigan. Ngunit nakita nito ang bakas sa mukha at katawan ni Adrian. Mabilis din kumilos ang tiyuhin. Ilang araw pa lamang siyang nawawala nang may mga kalalakihan ng dumating sa bahay na kanyang tinutuluyan. Pilit siyang isinama pabalik. Wala siyang nagawa kundi sumama. Nanginginig habang tinatakpan ang mukha. Pagbalik sa bahay, sinalubong siya ng suntok at mura. Binalaan siyang wag na wag muling tatakas. Ang mga salitang binitiwan ng tiyuhin ay tila mga banta sa kanyang sariling buhay at kaligtasan. Mula noon, halos hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Nagkaroon siya ng matinding trauma mula sa kanyang sariling tiyuhin. Sa gitna ng pighati, may umusbong na mas matinding desisyon. Napagtanto niya na hindi sapat ang pagtakas. Hindi sapat ang magtago. Ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang kung magsasalita siya at hihingi ng tulong sa tamang paraan. Matagal bago nakahanap ng lakas ng loob si Adrian. Ilang gabi siyang nag-isip, paulit-ulit na bumabalik sa isip ang mukha ng mga magulang na tila sumasaway at sabay na humihimok sa kanya. Naalala niyang sinabi ng kanyang ina bago ito pumanaw, "Anak, huwag kang gagawa ng bagay na ikahihiya mo balang araw." Sa bawat paggunita, mas lumilinaw ang landas na kailangan niyang tahakin. Isang hapon ng Agosto 2018, nagpalusot si Adrian na may bibilhin sa kanto. Sa halip na bumalik, diretsyong nagtungo siya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa lungsod. Hindi niya alam kung tatanggapin siya agad, ngunit dala niya ang natitirang lakas ng kanyang loob. Nanginginig ang boses niya habang inilalahad ang lahat kung paano siya pinilit ng tiyuhin, ang mga lugar na kung saan ay sinasagawa ang mga transaksyon at ang iba pang taong sangkot. Isinama siya ng pulis na nakausap niya para sa isang pribadong pag-uusap. Sinabi nito kay Adrian na delikado ang kanyang pinapasok dahil may ilan umanong protektor sa hanay mismo ng kapulisan sa himpilan kung kaya't inirefer siya nito sa NBI. Natakot si Adrian, ngunit sa tulong ng pulis na hindi na pinangalanan pa ay nagawa nitong makapag-report sa ahensya. Umuwi si Adrian na mistulang walang nangyari. Hindi nagtagal, nagsimula ang operasyon ng mga otoridad. Ilang linggo nilang minanmanan ang bahay ni Rogelio. Nakuhanan ng video ang aktwal na pagbebenta sa ilang mga gumagamit sa lugar. Habang tumatakbo ang surveillance ay nanatiling kalmado si Adrian. Umaasang magwawakas isang araw ang bangungot niya. Isang gabi ng Setyembre taong 2018, dumating ang takdang oras. Sabay-sabay na kumilos sa mga operatiba. Sinalakay ang bahay at doon nahuli ang tiyuhin niya kasama ang dalawang kasabwat. Sa mesa nakakalat ang mga ebidensya. Wala nang kawala si Rogelio. Nakaposas itong pinasakay sa mobil, nakatungo habang pinapanood ng mga kapitbahay. Ang dating tinig na laging nag-uutos at nananakot, ngayon nilamon ng katahimikan. Sa malayo, si Adrian ay lihim na nakamasid, pinipigilang maluha. Ang taong dapat nag-aruga at nagpalaki sa kanya, ngayon ay nadapa sa sariling kasalanan. Sa gabi ring yun, malinaw ang naramdaman niya. Ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Matapos ang operasyon, mabilis na umikot ang gulong ng hustisya laban kay Rogelio. Sinampahan siya ng mga kasong may kaugnayan sa kanyang mga naging paglabag. Sa unang mapagdinig, nagpilit siyang itanggi ang lahat. Sinabing biktima lamang siya ng frame up. Ngunit hindi kinaya ng kanyang mga salita ang bigat ng ebidensya. Video ng aktwal na bentahan,
testimonya ng mga operatiba at mismong salaysay ni Adrian na hindi matinag sa bawat tanong. Naging mabigat ang mga araw para kay Adrian. Hindi madali ang humarap sa korte at idetalye ang lahat ng karasang dinanas mula sa sariling tiyo. Ngunit bawat oras na nasa witness stand siya, inaalala niya ang mga magulang. Doon niya hinuhugot ang lakas na parabang sila mismo ang umaakay sa kanya. Taong 2022, tuluyang nahatulan ng hindi bababa sa 30 taong pagkakakulong si Rogelio. Ang kanyang mga kasamahan ay nakulong din. Samantala, habang nakapiit ang tiyuhin ni Adrian ay tumulong ang lokal na pamahalaan at social services sa kanya. Isinama siya sa programang pang-edukasyon sa pamamagitan ng scholarship. Nakabalik siya sa kolehiyo. Kasabay rin ng pag-aaral ay nagtrabaho si Adrian bilang staff ng isang construction firm kahit hindi pa nakakapagtapos. Minsan kapag uuwi siya mula sa trabaho, nadaraanan niya ang mga estudyanteng gaya niya. Masaya, walang iniintinding mabigat na problema. May kurot yon sa kanyang puso, ngunit sa halip na mainggit, ginamit niya yon bilang paalala kung bakit kailangang magsikap. Hindi niya hahayaang mauwi ang lahat sa wala. Sa katahimikan ng kanyang maliit na inuupahang kwarto, madalas niyang titigan ang lumang litrato ng mga magulang. Sa bawat gabi, inuusal niya ang parehong pangako. Itutuloy niya ang pangarap nilang makita siyang maging inhenyero. At higit pa ron, mamumuhay siya ng marangal katulad ng ipinangaral sa kanya ng mga ito. Sa dulo, naiwan si Adrian na sugatan, ngunit hindi talunan. Sa likod ng lahat ng trahedya, natagpuan niya ang landas ng muling pagbangon. At mula sa masamang nakaraan, nagkaroon siya ng tapang na harapin ang isang bagong simula.